Akala ko, ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging nurse. Pero mali ako. Mas masakit pala ang makita ang iyong asawa sa katauhan ng isang pasyenteng nag-aagaw buhay. Suot ang kwintas na ipinangako niya sa akin. Isang gabi, isang aksidente, at isang malupit na katotohanan ang gumiba sa aking mundo. Kaya ko bang iligtas ang babaeng nagnakaw ng lahat sa akin? O hahayaan ko na lang ba silang mabulok sa sarili nilang kasinungalingan? Magsisimula na ang pagtutuos. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at nakatutulig na ingay ng mga sasakyang nagmamadali sa labas, isang mensahe sa screen ng isang durog na cellphone ang bumasag sa katahimikan ng kaluluwa ni Sofia Rivera. Mahal, hintayin mo ako. Iiwan ko na ang asawa ko para sa'yo. Konting tiis na lang, magiging malaya na rin tayo mula sa kanya. Iyon ang mga salitang bumati kay Sofia habang mabilis niyang sinusubukang patigilin ang pag-agos ng dugo mula sa katawan ng isang babaeng kararating lang sa emergency room. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng ospital, nakita ni Sofia ang isang pamilyar na bagay sa leeg ng pasyente. Isang kwintas na may pendant na ginto. Ang eksaktong disenyo na sinabi ng kanyang asawang si Daniel na nawala raw ng courier noong nakaraang anibersaryo nila. Habang ang kanyang mga kamay ay puno ng malagkit at mainit na dugo, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang panlalamig na nagmula sa kanyang dibdib hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Siya ay narito, pagod na pagod mula sa 12 oras na shift. Isinakripisyo ang sariling pahinga at pati na ang kanilang dapat na dinner date para lamang isalba ang buhay ng babaeng ito. Isang mapait na ngiti ang gustong kumawala sa kanyang mga labi. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pilit niyang ibinabalik mula sa bingit ng kamatayan, ay ang mismong dahilan kung bakit ang 7 taon niyang pagsasama kay Daniel ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng emergency room. Pumasok ang isang lalaking humihingal, basang-basa ng ulan, at may bakas ng matinding takot sa kanyang mga mata. Hindi si Sofia ang hinanap ng kanyang mga paningin. Hindi siya lumapit sa kanyang asawa para itanong kung kumusta na ito pagkatapos ng mahabang araw. Sa halip, sumigaw siya sa takot habang nakatingin sa pasyenteng nakahiga. Isabela! Diyos ko, Isabela! Pagsamo ni Daniel, ang boses ay puno ng pagmamahal na matagal nang hindi naririnig ni Sofia para sa kanyang sarili. Ni hindi napansin ni Daniel na ang asawa niya ang mismong nurse na humahawak sa buhay ng kanyang kalaguyo. Tumayo lang doon si Sofia, tila isang rebulto sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging manipis, tila kinakapos siya sa bawat paghinga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dumagan sa kanya. Naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kanyang sariling mga binti. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung kailan pa, kung paano naging ganito katuso ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at hindi regular na tunog ng makina sa tabi ng kama na tila nakikipag-unahan sa bilis ng kanyang nagwawasak na mundo. Sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyo niya bilang isang asawa, ang pag-intindi sa kanyang mga late na pag-uwi, ang pagtitiis sa panunumbat ng kanyang biyenan dahil sa hindi nila pagkakaroon ng anak, at ang pagbibigay ng lahat ng kanyang sahod para sa mga proyektong hindi naman natatapos ni Daniel ay nagmukhang basura. Ang bawat yakap at halik na ibinigay sa kanya ni Daniel nitong mga nakaraang buwan ay tila naging mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Nanatiling nakatayo si Sofia sa gilid. Pinapanood ang kanyang asawa na lumuluha para sa ibang babae. Sa loob ng puting unipormeng suot niya,
Naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang puso. Ano pa nga ba ang halaga ng katapatan kung ang mismong pundasyon ng iyong tahanan ay itinayo sa buhangin ng pagtataksil? Hanggang saan aabot ang tibay ng isang babaeng binuo ang kanyang buhay para sa isang lalaking ang tanging hangad ay sirain siya? Pag-uwi ni Sofia sa kanilang tahanan, ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng pangarap, ay tila naging isang malapad na libingan ng kanyang mga alaala. Ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na presensya na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakaupo sa sofa sa dilim, hindi na nag-abalang magbukas ng ilaw, habang ang lamig ng ulan ay tila nanunuot pa rin sa kanyang mga buto kahit tuyo na ang kanyang suot. Lumipas ang ilang oras bago marinig ni Sofia ang pagpihit ng susi sa pinto. Pumasok si Daniel, bakas ang matinding pagod sa mukha, ngunit may kakaibang kinang ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Hindi niya agad napansin si Sofia na nakaupo sa dilim hanggang sa magsalita ang asawa sa isang malamig na tono. "Gabi na, Daniel. Akala ko ba ay may tinatapos kang proyekto sa opisina?" Ang tanong ni Sofia. Ang boses ay matatag, ngunit may pait na hindi maikakaila. Bahagyang nagulat si Daniel at napahawak sa kanyang dibdib. Agad niyang binuo ang kanyang depensa. Ang kanyang muka ay mabilis na nagbago mula sa gulat patungo sa isang mapait na pagkairita. "Diyos ko, Sofia, bakit ka ba nakaupo dyan sa dilim? Para kang multo. Alam mo namang pagod ako sa trabaho. Tapos sasalubungin mo ako ng ganyang hitsura?" Lumapit si Daniel sa kanya, ngunit imbes na yakap o halik ang ibigay, ay isang malalim na buntong hininga ng reklamo ang pinakawalan nito. "Ang gulo-gulo sa site kanina. Maraming problema ang mga tao ko. Kailangang ayusin ang mga materyales na nabasa ng ulan. Tapos pag-uwi ko rito, tatanungin mo ako na parang iniimbestigahan ako. Nakakapagod na, Sofia. Minsan iniisip ko, naiintindihan mo ba talaga ang sakripisyo ko para sa pamilyang ito?" Tinitigan ni Sofia ang lalaking nasa harap niya. Ito ang parehong lalaki na ilang oras lang ang nakalilipas ay humihagulgol para sa ibang babae sa emergency room. Ang galing niyang magsinungaling, ang linis ng kanyang bawat salita. Parang isang bihasang aktor na kayang baligtarin ang sitwasyon para siya pa ang magmukhang biktima. Sakripisyo? Pag-uulit ni Sofia, ang bawat pantig ay tila isang matalim na karayom. "Iyan ba ang tawag mo sa ginagawa mo, Daniel? Ang magtrabaho hanggang madaling araw?" "Oh, para kanino pa ba ito? Para sa atin. Para sa bahay na ito. Para sa kinabukasan natin." Pasigaw na sagot ni Daniel habang hinuhubad ang kanyang basang sapatos. "Pero ikaw, wala kang ginawa kundi magduda. Kaya siguro hindi tayo biniyayaan ng anak. Dahil siguro sa sobrang negatibo ng pag-iisip mo, pinipigilan ng stress mo ang swerte sa buhay natin." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Sofia. Alam ni Daniel kung gaano kasakit para sa kanya ang hindi pagkakaroon ng anak, at gagamitin pa niya iyon para lalong saktan ang damdamin ni Sofia. Napayuko na lamang siya, pinagmamasdan ng kanyang singsing sa daliri. Ang gintong bilog na yon ay tila naging isang tanikala na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Upang tapusin ang pagtatalo, kumuha si Daniel ng isang maliit na paper bag mula sa kanyang bulsa at pabagsak na inilapag ito sa lamesa. "Oh, ayan. Nakita ko yan sa mall kanina, bago magsara. Isang simpleng pabango. Pasalamat ka, at naisipan ko pa ring dumaan para ibili ka. Kahit na ganito ang trato mo sa akin." Hindi tumingin si Sofia sa regalo. Alam niyang isa lamang itong paraan ni Daniel upang patahimikin ang kanyang konsensya. Nang pumasok si Daniel sa banyo para maligo, dahan-dahang lumapit si Sofia sa jacket na iniwan nito sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakalkal ang mga bulsa nito.
Inaasahan niyang makakahanap siya ng resibo ng pagkain o baka ang susi ng kotse, ngunit may isang piraso ng papel ang nakuha niya mula sa panloob na bulsa. Isang resibo mula sa isang luxury condominium sa Makati. Isang bayad para sa advance rental at deposit ng isang unit sa ilalim ng pangalang Isabela Santos. Ang halaga ay katumbas ng 3 buwan nilang sahod, ang perang matagal na nilang pinag-iipunan para sana sa kanilang sariling bahay. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luhang lumabas. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang matinding galit na dahan-dahang tumutupok sa lahat ng natitirang pag-ibig niya para kay Daniel. Sofia, ano ba itong bahay mo? Parang isang abandonadong ospital sa sobrang dumi at kalungkutan. Ang matinis at mapanghusgang boses ni Doña Elena ay pumutol sa huling hibla ng katahimikan na pinanghahawakan ni Sofia. Hindi pa man nakakabawi si Sofia mula sa puyat at sakit ng nagdaang gabi, narito na ang kanyang biyenan. Suot ang kanyang mamahaling terno at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga, na tila ba ang bawat brilyante ay sadyang inilagay doon upang ipamukha kay Sofia ang kanyang pagiging kulang. Lumapit ang matanda sa lamesa at diring-diri na hinawakan ang baso ng tubig na iniwan doon ni Sofia. Kaya siguro hindi nagtatagal ang anak ko rito. Masyadong malamig ang aura mo, Sofia. Isang babaeng hindi man lang kayang magbigay ng kahit isang apo sa akin. Alam mo, sa pamilya Rivera, ang mga babaeng baog ay tila mga tuyot na sanga. Walang silbi, pabigat, at dapat lamang naputulin. Naramdaman ni Sofia ang pagkirot ng kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang mga salitang baog at walang silbi ay matagal na niyang naririnig, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kataga ay tila may kasamang lason. Mapagod po ako galing sa duty. At alam niyo namang ginagawa namin ang lahat. Ang mahinang sagot ni Sofia, pilit na pinapanatili ang galang sa kanyang boses. Ginagawa ang lahat? O baka naman sadyang may sumpa ka? Ang pabalang na sagot ni Doña Elena habang inilalapag ang isang folder sa lamesa. Anyway, ayaw kong sayangin ang oras ko sa pakikipagtalo sa'yo. Narito ako dahil kailangan mong pirmahan ito. Ang lupa ng mga magulang mo sa probinsya kailangang ilipat sa pangalan ni Daniel. Gagamitin niya iyon bilang collateral para sa bago niyang investment. Isipin mo na lang na ito ang pambayad mo sa lahat ng sakit ng ulo na ibinibigay mo sa anak ko dahil sa kawalan mo ng kakayahang magbuntis. Pumasok si Daniel sa silid, bitbit ang kanyang bagong kurbata. Sa halip na ipagtanggol ang asawa, tumayo siya sa tabi ng kanyang ina at tumingin kay Sofia ng walang emosyon. Pirmahan mo na, Sofia. Para rin naman sa atin ito. Huwag ka nang maging madamot. Isang pirasong lupa lang yan, kumpara sa 7 taon na pagtitiis ko sa panlalamig mo sa akin. Hindi makapaniwala si Sofia sa kanyang naririnig. Ang lupang iyon ang tanging alaala ng kanyang mga yumaong magulang, ang kanyang tanging sandigan kung sakaling mawala ang lahat. At ngayon, gusto nilang kunin yon para punduhan ang karangyaan ng buhay ni Isabela? Naramdaman ni Sofia ang pamumuo ng init sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa banyo. Hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa loob at nilak ang pinto. Binuksan niya ang gripo, hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga palad. Isinausaw niya ang kanyang mukha sa tubig, ninanamnam ang bawat patak na tila sumusipsip sa nagbabagang galit sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang kanyang labi ay nanginginig. Gusto niyang sumigaw hanggang sa mawalan siya ng boses. Gusto niyang basagin ang lahat ng nasa loob ng bahay na yon. Ngunit ang ginawa niya ay huminga ng malalim. Pinahid ang tubig sa kanyang mukha at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Ang bawat patak ng tubig na nahuhulog sa lababo ay naging simbolo ng kanyang unti-unting pagtigas. Paglabas niya, tila naghihintay pa rin ang mag-ina sa kanyang sagot.
Ngunit bago pa makapagsalita si Sofia, isang mapanirang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elena. Huwag ka nang mag-inarte, Sofia. Pirmahan mo na dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago ang tadhana. Ang wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang boses ay naging isang bulong na puno ng kamandag. Huwag mong isipin na ikaw lang ang babae sa mundo ni Daniel. Alam mo ba kung bakit gumaan ang loob ko ngayong linggo? Dahil sa wakas, may isang babaeng tunay na nagmamahal sa anak ko ang nakapagbigay sa kanya ng hindi mo kailanman kayang ibigay. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon na si Daniel ng tagapagmana at hindi ikaw ang magiging ina nito. Amanda Mombo po. Natigilan si Sofia. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang kumpirmasyon mula sa bibig mismo ng kanyang biyenan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang lahat ay nakaplano na. Ang lahat ay alam na nila. Maliban sa kanya. Ang puting uniforme na suot ni Sofia ay tila naging isang mabigat na pasanin. Isang baluti na pilit niyang isinusuot upang itago ang nagdurugo niyang puso sa harap ng maraming tao. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin. Bilang isang nurse, ang kanyang tungkulin ay unahin ang buhay ng iba, kahit na ang buhay na yon ang siyang dahan-dahang pumapatay sa kanyang sariling kaluluwa. Nang pumasok siya sa silid ni Isabela, ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Nakahiga ang babae, maputla, ngunit may bakas pa rin ng kagandahang hinangaan ng kanyang asawa. Habang sinusuri ni Sofia ang swero nito, narinig niya ang mahinang pagtunog ng cellphone ni Isabela sa ibabaw ng side table. Isang notification ang lumitaw mula kay Daniel. Mahal, papunta na ako riyan. Nagdahilan lang ako kay Sofia na may emergency meeting sa opisina. Konting tiis na lang. Nanlamig ang mga kamay ni Sofia. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang abala ang ibang staff, kinuha niya ang kanyang sariling cellphone at kinuna ng larawan ang screen ng telepono ni Isabela. Ang bawat pag-click ng camera, bagaman walang tunog, ay tila isang malakas na putok sa kanyang pandinig. Ito na ang simula. Hindi na siya ang bulag na asawang sunod-sunuran. Nurse Rivera! Isang malalim at kalmadong boses ang tumawag sa kanya mula sa pinto. Agad na itinago ni Sofia ang kanyang telepono sa bulsa ng apron. Si Dr. Paul iyon, ang isa sa mga pinakamahusay na surgeon sa ospital. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan, ngunit may kasamang kakaibang lambot na madalas na nagpapakalma sa mga pasyente. Opo, Doc. Ang sagot ni Sofia, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit si Paul at tiningnan ang chart ni Isabela. Pagkatapos ay tumingin siya ng matagal kay Sofia. Pansin ko lang, kanina ka pa rito sa ward na ito. Hindi ba dapat ay tapos na ang shift mo? Mukhang kailangan mo nang magpahinga. Masama ang mapagod ng sobra, lalo na kung ang isip mo ay malayo sa ginagawa mo. Ngumiti ng pilit si Sofia. Okay lang po ako, Doc. Sanay naman po ako sa puyatan. Hindi umalis si Paul. Sa halip lumabas siya sandali at bumalik na may dalang isang mainit na tasa ng kape. Ipinatong niya ito sa maliit na lamesa malapit sa nurse station, malayo sa mga mata ng ibang tao. Hindi siya nagtanong kung bakit namumula ang mga mata ni Sofia. Hindi siya nanghingi ng paliwanag kung bakit tila pasan nito ang buong mundo. Nanatili lang siyang nakatayo roon. Ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na proteksyon sa gitna ng unos na kinakaharap ni Sofia. Uminom ka muna. Minsan, ang katahimikan at isang mainit na kape ay sapat na para kahit paano ay mabawasan ng bigat. Ang mahinang wika ni Paul, bago dahan-dahang naglakad palayo, iniiwan si Sofia na may kaunting init sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Nang bumalik si Sofia sa tabi ng kama ni Isabela upang ayusin ang mga kumot nito, biglang gumalaw ang mga daliri ng pasyente.
Dahan-dahang iminulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa kisame bago dahan-dahang bumaling kay Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela kahit nahirap siyang huminga. Tinitigan niya ang pangalan sa ID ni Sofia na nakasabit sa kanyang dibdib. Ang kanyang boses, bagaman mahina at paos, ay tila isang matulis na kutsilyo na bumaon sa pandinig ni Sofia. Kilala kita, ang bulong ni Isabela. Ikaw ang asawa ni Daniel, di ba? Sabi niya sa akin, matagal na raw kayong walang nararamdaman sa isa't isa, na kaya lang siya nananatili ay dahil sa awa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela ay tila mga uod na pilit bumabaon sa balat ni Sofia. Kahit na nakahiga ito at puno ng mga tubo ang katawan, ang kapalaluan sa kanyang tinig ay hindi natatabunan ng kanyang panghihina. Alam mo, Nurse Rivera, hindi ko naman balak na saktan ka. Ang dugtong ni Isabela habang pilit na inaabot ang isang baso ng tubig sa tabi. Pero hindi mo ba naiisip? Kung talagang masaya si Daniel sa'yo, hahanapin din niya ba ako? Ang sabi niya, parang kang isang malamig na pader. Walang buhay, walang kulay, at higit sa lahat, isang punong hindi kailanman magbubunga. Hinawakan ni Isabela ang kanyang tiyan, isang banayad na haplos na punong-puno ng pang-uuyam. Dito, sa loob ko, dala-dala ko ang pangarap na matagal mo nang ipinagdadamot sa kanya. Magkakaroon kami ng anak, Sofia, isang lalaki, ang tagapagmana na hinding-hindi mo maibibigay. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Daniel na may dalang mga bulaklak, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang kalaguyo. Ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na galit. Sa halip na humingi ng tawad, mabilis siyang lumapit at hinila ang braso ni Sofia nang may puwersa. Inilalayo ito mula kay Isabela. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Sinusubukan mo bang saktan si Isabela? Baliw ka na ba? Ang singhal ni Daniel, ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na hayop. Nurse ako rito, Daniel. Tungkulin ko ang tingnan ng pasyente. Ang mahinang sagot ni Sofia, bagaman ang kanyang puso ay tila sasabog na sa sakit. Pero mukhang mas kailangan mo ang magpaliwanag kaysa sa kanya. Sa harap ng kanyang kalaguyo, tila naramdaman ni Daniel na kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan kay Isabela. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Sofia ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakapaling ng ulo ni Sofia at naramdaman niya ang unti-unting pag-init at pagkirot ng kanyang balat. Hindi sumigaw si Sofia, hindi rin siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagmamahal, wala ng kahit anong init. Tumingin siya sa kanyang asawa na tila ba tinitingnan niya ang isang estrangherong wala ng halaga. Ang pananahimik ni Sofia ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsusumamo. Iyan ba? Iyan ba ang paraan mo ng pagprotekta sa kanya? Ang tanong ni Sofia sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Salamat, Daniel. Dahil sa sampal na ito, sa wakas ay nagising na ako mula sa mahabang panaginip. Agad na nakaramdam ng pagsisisi si Daniel nang makita ang bakas ng kanyang mga daliri sa mukha ni Sofia. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Isabela ang eksena at isang tagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang pumipikit upang magkunwaring nahihilo. Umalis ka na rito, Sofia. Mag-uusap tayo sa bahay. Ang utal na sabi ni Daniel, pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Naglakad si Sofia patungo sa pinto nang hindi man lang lumingon. Bawat hakbang niya sa hallway ng ospital ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa loob ng kanyang isipan, nabuo ang isang desisyon. Hindi siya magpapatalo ng ganoon na lamang.
Kung iniisip ni na Daniel at Isabella na makukuha nila ang lahat, pagkatapos siyang tapakan, nagkakamali sila. Gusto mo ng giyera? Ang bulong ni Sofia sa sarili habang pinapahiran ang kaunting dugo sa gilid ng kanyang labi. Ibibigay ko sa iyo ang hiling mo, Daniel. Pero sisiguraduhin kong sa huli, wala kayong matitira kundi ang isa't isa sa gitna ng abo ng inyong mga kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Sofia papasok sa kanilang tahimik na bahay ay tila paglalakad sa isang minahan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang natira na lamang ay isang malamig at kalkuladong determinasyon. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid, binuksan niya ang kabinet ng mga gamot, ang lugar kung saan nakatago ang mga bitamina at supplement na gabi-gabing ipinipilit ni Daniel na inumin niya para raw lumakas ang kanyang matres. Uminom ka na, Sofia, para rin ito sa pangarap nating magka-baby. Ang boses ni Daniel ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, puno ng huwad na pag-aalaga. Kinuha ni Sofia ang bote ng mga tableta. Bilang isang bihasang nurse, alam niya ang hitsura ng mga karaniwang prenatal vitamins. Ngunit nang tignan niya ng maigi ang bawat tableta sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone, napansin niya ang maliliit na marka na hindi pamilyar. Gamit ang kanyang kaalaman sa medisina, dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso at dinurog ito. Ang amoy at ang tekstura ay hindi tugma sa nakasulat sa etiketa. Nang gabi ring iyon, sa gitna ng kanyang panginginig, dinala ni Sofia ang isang sample ng gamot sa lab ng ospital sa tulong ng isang malapit na kaibigan. Pagkalipas ng ilang oras, ang resulta ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Ang mga tabletang yon ay hindi bitamina. Ang mga ito ay mga hormonal suppressants, mga gamot na sadyang ginawa upang pigilan ang ovulasyon at gawing imposible ang pagbubuntis. Naramdaman ni Sofia ang biglang pag-ikot ng paligid. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang bawat gabi ng kanyang pag-iyak dahil sa bawat negatibong pregnancy test, ang bawat panunumbat ni Doña Elena na siya ay isang tuyot na sanga, at ang bawat sandali ng kanyang pag-aalinlangan sa sarili bilang babae. Ang lahat ng iyon ay isang masalimuot na plano ni Daniel. Akala niya magkasama silang nagluluksa. Hindi niya alam na ang asawa niya pala ang sumira sa kanyang pangarap na maging ina. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay isang pisikal na hapdi na tila binibiyak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig at ang kanyang paningin ay nagdilim. Dahan-dahang nalaglag ang bote ng mga gamot mula sa kanyang kamay at ang tunog ng pagkakalat ng mga tableta sa sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng huling bahagi ng kanyang pagkatao na nagmamahal pa sa lalaking iyon. Sofia, ang malumanay na boses ni Dr. Paul ay muling pumutol sa kanyang paglulumbay. Nakita siya ni Paul na nakasandal sa pader ng lab, maputla at tila mawawalan ng malay. Hindi na nagtanong ang doktor. Mabilis itong lumapit at inalalayan siya sa siko. Ang hawak nito ay matatag, ngunit puno ng respeto. Doc, pinatay niya ako. Ang tila paos na bulong ni Sofia habang ipinapakita ang resulta ng lab. 7 taon niyang nilason ang katawan ko para lang magmukha akong may kasalanan. Tumingin si Paul sa dokumento at pagkatapos ay bumaling kay Sofia. Ang galit ay kumislap sa mga mata ng doktor, ngunit agad itong napalitan ng isang malalim na pangako ng proteksyon. Huwag kang mag-alala. Sofia, narito ako. Hindi ko hahayaang saktan ka pa niya muli. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagbabalik at sisiguraduhin nating darating ang araw na yon. Sa sandaling iyon, habang ang lamig ng aircon ng ospital ay nanunuot sa kanyang balat, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Sofia. Kinuha niya ang lahat ng mga tableta sa sahig at isa-isang itinapon ang mga ito sa basurahan, maliban sa isa na itinatago niya bilang ebidensya. Hindi na siya iinom ng lason ng kasinungalingan.
Mula sa gabing ito, ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa hustisya. Kaya ba ng isang pusong sadyang pinatuyo ng puot na muling makaramdam ng pag-asa? O ang bawat patak ng luha ni Sofia ay magiging mitya lamang ng isang mas malaking sunog na tutupok sa lahat? Ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Rivera ay punong-puno ng mga kumukutitap na ilaw na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ngayong gabi ang selebrasyon ng ikapitumpung kaarawan ni Doña Elena at ang bawat detalye, mula sa mamahaling bulaklak na galing pa sa ibang bansa hanggang sa pinakaeleganting mga kagamitan sa lamesa, ay sumasalamin sa kapangyarihan at yaman na nais nilang ipagyabang. Ngunit para kay Sofia, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti sa isang kabaong. Sa loob ng kanilang kwarto, nakaharap si Sofia sa salamin. Pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng maputlang uniforme at may mga matang puno ng pagod at pagsusumamo. Ngayong gabi, pinili niyang isuot ang isang pulang seda na damit na tila naglalabiyab na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang kulay na ito ay hindi lamang simbolo ng kagandahan. Ito ang kulay ng kanyang paghihiganti. Pumasok si Daniel, suot ang kanyang taksido, at panandaliang natigilan nang makita ang asawa. Ang kanyang mga mata ay rumihistro ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na pangamba. Lumapit siya kay Sofia at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng dresser. "Sofia, bago tayo bumaba, pirmahan mo na ito, ang annulment papers at ang transfer of property para sa lupa niyo sa probinsya. Huwag mo nang hintayin na mapahiya ka sa harap ng mga bisita ni Mama. Pagkatapos nito, malaya ka na. Maaari ka nang bumalik sa maliit mong mundo sa ospital habang ako. Sisimulan ko na ang tunay na buhay kasama ang pamilyang matagal ko nang hinahangad." Ang mariing wika ni Daniel, ang kanyang boses, ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumingon si Sofia sa kanya. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag kang magmadali, Daniel. Ang bawat magandang palabas ay may tamang oras, at ang oras na yon ay hindi ngayon. Ano bang pinaplano mo?" Ang tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa inis. "Pirmahan mo na yan, kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng bahay na ito." Sa halip na sumagot, kinuha ni Sofia ang kanyang clutch bag at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa hagdan, patungo sa ballroom, ay tila isang pagmarcha patungo sa isang digmaan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan nang makita ang kanyang pagdating. Hindi nila inaasahan na ang tuyot na asawa ni Daniel ay magtataglay ng ganoong klaseng kariktan at awtoridad. Nakita ni Sofia si Doña Elena sa gitna ng mga bisita. Nakikipagtawanan at ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak. Sa isang sulok, nakita rin niya si Dr. Paul na nakasuot ng formal na kasuotan. Nagtama ang kanilang mga paningin at isang banayad na tango ang ibinigay ng doktor. Isang senyales na handa na ang lahat. Nagsimula ang programa. Umakyat si Daniel sa entablado, hawak ang mikropono, handa nang magbigay ng kanyang mensahe para sa kanyang ina. At ayon sa kanyang plano, ang anunsyo ng kanyang pakikipaghiwalay at ang pagdating ng kanyang bagong tagapagmana. Ang kaba sa dibdib ni Sofia ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang panimula ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng aking ina. Ipinagdiriwang din natin ang isang bagong kabanata para sa pamilya Rivera, isang kabanata na puno ng katotohanan at pag-asa." Bago pa man makapagsalita muli si Daniel, dahan-dahang tumayo si Sofia mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata ay nabaling sa kanya habang naglalakad siya patungo sa technician na humahawak ng malaking screen sa likod ng entablado. Isang maliit na bagay ang hawak niya sa kanyang kamay, isang USB
na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil, ng lason na ibinigay sa kanya, at ng mga kasinungalingang itinago sa loob ng 7 taon. Tumigil ang mundo ni Daniel nang makita niyang iniabot ni Sofia ang news visa technician. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang ingay ng mga bulungan ng mga tao ay tila naging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Daniel, ang mahinang tawag ni Sofia, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Hayaan mong ako ang magbukas ng kabanatang iyon para sa iyo. Ang malaking screen sa likuran ni Daniel ay biglang nagliwanag, tila isang kidlat na bumasag sa mapagpanggap na karangyaan ng gabing iyon. Inaasahan ng mga bisita na makikita nila ang mga lumang larawan at video tribute para kay Doña Elena, ngunit ang bumulaga sa kanila ay isang eksena mula sa isang silid ng ospital. Sa video, malinaw na nakikita si Daniel na nakayuko sa tabi ng kama ni Isabela. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, malinaw at hindi maikakaila. Konting tiis na lang, mahal. Pinapainom ko pa rin sa kanya ang mga gamot. Hinding-hindi siya magkakaanak, kaya madali ko siyang maiiwan nang walang makukuhang kahit ano sa akin. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang mga mukha ng mga piling bisita, mga politiko, negosyante, at mga kaibigan ni Doña Elena ay nagrehistro ng pagkabigla. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang iba ay nag-iwas ng tingin. Hindi alam kung paano magre-react sa lantarang paglalantad ng kasamaan. Napasinghap si Doña Elena at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay biglang gumuho. Tumingin siya sa kanyang anak na nakatayo sa entablado. Ang mukha ay tila naubusan ng dugo. "Itigil niyo yan! Patayin niyo ang screen!" Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Nagmamadali siyang bumaba ng entablado upang lapitan ng technician, ngunit humarang sa kanya ang 2 security guard na inihanda ni Dr. Paul. Tumayo si Sofia sa gitna ng silid. Ang kanyang pulang damit ay tila isang watawat ng tagumpay. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking minsang nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig. 7 taon. Ang simulang salita ni Sofia, ang kanyang tinig, ay malinaw at punong-puno ng awtoridad na narinig ng lahat sa pamamagitan ng mikropono na iniwan ni Daniel. 7 taon akong naniwala na ako ang may depekto. 7 taon kong tiniis ang mga panlalait na ako ay isang tuyot na sanga, isang asawang walang silbi dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Pero ang totoo, ang lalaking ito, ang asawa ko, ang unti-unting pumapatay sa pag-asa kong yon sa pamamagitan ng mga tabletang ibinibigay niya sa akin tuwing gabi. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lalong lumakas. Ito ay hindi na lamang usapin ng pagtataksil. Ito ay isang lantarang panlilinlang at pang-aabuso. Lumingon si Sofia kay Doña Elena na ngayon ay nakaupo at hindi makatingin ng diretso. "At sa'yo, Ma, ibinibigay ko na sa'yo ang tagapagmana na matagal mo nang pinapangarap. Sana lang, ang batang iyon ay hindi lumaking kasing sinungaling at kasing duwag ng kanyang ama." Dahan-dahang lumapit si Sofia sa lamesa kung saan nakaupo ang kanyang biyenan. Hinubad niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na ito ang sumimbolo sa lahat ng kanyang sakripisyo at pagluha. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog niya ang singsing sa loob ng baso ng champagne na nasa harapan ni Doña Elena. Ang maliit na tunog ng paglubog ng singsing sa likido ay naging huling pahina ng kanyang kabanata bilang isang Rivera. Hindi na nakapagpigil si Daniel. Ang kanyang muka ay namula sa matinding kahihiyan at poot. "Wala kang kwentang babae." Ang sigaw niya habang pilit na nakakawala sa mga gwardya, handang sugurin si Sofia.
Ngunit bago pa man siya makalapit, isang kamay ang pumigil sa kanyang balikat. Si Dr. Paul, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may babala ng panganib. Subukan mo siyang hawakan, Daniel, at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Ang malamig na wika ng doktor. Kasabay nito, narinig ng lahat ang paglapit ng wangwang ng mga sasakyan. Pumasok sa hardin ang mga unipormadong pulis. Hindi lamang sila naroon dahil sa kaguluhan. Naroon sila upang arestuhin si Daniel Rivera. Ang ikalawang bahagi ng plano ni Sofia ay nagbunga na. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ninanakaw ni Daniel ang pondo ng ospital upang tustusan ang karangyaan ni Isabela ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Tumingin si Sofia kay Daniel habang nilalagyan ito ng posas. Wala siyang naramdamang awa, tanging ang magaang pakiramdam ng isang ibong nakawala sa hawla. Pinalaya na niya ang kanyang sarili at ngayon, nagsisimula na ang tunay na parusa para sa mga taong sumira sa kanya. Kaya bang takasan ng isang sinungaling ang mga multo ng kanyang sariling mga kasalanan? Ang maliit na apartment na inupahan ni Sofia sa isang tahimik na bahagi ng lungsod ay malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Rivera. Walang mga naglalakihang chandelier, walang mamahaling alpombra, at lalong walang mga matang palaging nakabantay sa bawat galaw niya. Nang ibaba niya ang kanyang huling kahon ng mga damit, pinagmasdan niya ang simpleng kabuuan ng kanyang bagong tirahan. Ang katahimikan dito ay hindi nakakasakal. Ito ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa na tila yumayakap sa kanyang pagod na kaluluwa. Malaya na siya. Sa kanyang pagbabalik sa trabaho sa ospital, muling nahanap ni Sofia ang kanyang tunay na halaga. Hindi na siya ang asawang laging nakayuko, kundi ang magaling na nurse na tinitingala ng kanyang mga kasamahan at pinasasalamatan ng mga pasyente. Ang bawat pag-aalaga niya sa mga may sakit ay tila naging paraan din upang unti-unting mapagaling ang sarili niyang mga sugat. Sa kalagitnaan ng isang abalang shift, naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Inabot sa kanya ni Dr. Paul ang isang baso ng mainit na kalamansi juice. Ang mga daliri nila ay nagkadikit ng bahagya at isang nakakapanatag na init ang dumaloy sa kamay ni Sofia. Kailangan mo rin ng bitamina, hindi lang ang mga pasyente mo. Ang malumanay na paalala ni Paul. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sofia ng may malalim na pag-unawa. Salamat, Doc. Nakakapanibago lang na may nag-aalaga rin pala sa akin. Ang nakangiting sagot ni Sofia, bagaman may kaunting hiya sa kanyang tinig. Hinawakan ni Paul ang sandalan ng upuan ni Sofia, malapit ngunit nagpapanatili ng tamang distansya ng respeto. Paul na lang, Sofia, kapag wala tayo sa duty at nasanay ka lang na laging ikaw ang nagbibigay. Mula ngayon, hayaan mong may mga taong sumalo sa'yo kapag pagod ka na. Nandito lang ako, palagi. Ang simpleng pangakong iyon ay tila isang balabal na nagbigay ng init sa malamig na mundo ni Sofia. Walang pangaangkin, walang pagmamadali. Isang tahimik na pagmamahal na naghihintay hanggang sa siya ay maging buo muli. Nang gabing iyon, pag-uwi sa kanyang apartment, ginawa ni Sofia ang kanyang nakasanayang ritual. Naghilamos siya at nagpalit ng pantulog. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bag upang kunin ang nakagawiang pampatulog, bigla siyang natigilan. Tiningnan niya ang bote ng gamot na matagal naging kasangga niya para lang makatakas sa mga gabing puro pag-iyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ito sa loob ng bag at isinara ang zipper. Humiga si Sofia sa kanyang simpleng kama. Pinakinggan niya ang banayad na ihip ng hangin sa labas ng bintana. Walang naghihintay na asawang magsisinungaling sa kanya. Walang biyenang manunumbat paggising niya sa umaga. Para sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naging pantay at malalim ang kanyang paghinga. Nakatulog siya ng mahimbing at payapa. Dala-dala ang nangiti ng isang pusong natutong maghilom. Lumipas ang ilang araw na puno ng kapayapaan hanggang sa isang gabi, ang katahimikan ng kanyang apartment ay biglang ginambala ng malalakas
at sunod-sunod na paghampas sa kanyang pintuan. Ang bigat at puwersa ng bawat paghampas ay nagpahiwatig ng desperasyon ng taong nasa labas. Kumabog ang dibdib ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na butas ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Nakatayo roon si Daniel. Basang-basa ng ulan, lukot ang damit, at kahit sa likod ng pinto ay tila naamoy ni Sofia ang matapang na singaw ng alak. Ang dating arogante at makapangyarihang lalaki ay mukhang isang kaawa-awang pulubi na nawalan ng direksyon. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha habang nakasandal sa pader. Tila nagmamakaawang pagbuksan. Kaya bang buksan muli ni Sofia ang pinto para sa lalaking sumira sa kanya? O mananatiling nakasara ito ng tuluyan? Nakadikit ang likod ni Sofia sa malamig na pinto ng kanyang apartment habang pinakikinggan ang mga hikbi ng lalaking minsan niyang pinag-alayan ng lahat. Ang dating boses na naguutos at nang aalipusta ngayon ay basag at nagmamakaawa. Sofia, parang awa mo na, kausapin mo ako. Ang garalgal na tinig ni Daniel ay tumagos sa mga siwang ng kahoy. Wala na lahat. Iniwan na ako ni Isabela. Nalaman niya na malapit nang ma-freeze ang mga bank accounts natin at haharap ako sa kaso. Kinuha niya ang natitirang pera at umalis. Nag-iisa na lang ako, Sofia. Tayo na lang ang natitira. Hindi gumalaw si Sofia. Napayo ko siya. Pinapanood ang anino ng sapatos ni Daniel sa ilalim ng pinto. Ito ang kinahinatnan ng kasakiman. Ang lalaking sumira sa kanyang katawan at isip para sa isang ilusyon ng tagapagmana ay inabandona ng mismong babaeng ginamit niya bilang kasangkapan. Ito ang batas ng karma. Walang sino man ang makapagtatayo ng matibay na pundasyon sa ibabaw ng luha ng isang inosenteng tao. Ako ang asawa mo, Sofia! Nangako tayo sa harap ng altar. Patuloy na pagsusumamo ni Daniel. Ang kanyang boses ay unti-unting napapalitan ng desperasyon at galit nang hindi siya makakuha ng sagot. Saan ako pupunta? Galit sa akin si Mama dahil nadamay ang pangalan ng pamilya namin. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Gusto sanang sumagot ni Sofia. Gusto niyang ipamukha rito na ang sumpaan sa altar ay binasag mismo ni Daniel nang ibigay nito sa ibang babae ang kanyang katapatan at nang lasunin nito ang sarili niyang asawa. Ngunit pinili ni Sofia ang pinakamasakit na parusa para sa isang narsisista, ang katahimikan, ang kawalan ng reaksyon, ang pagpapadama na hindi na siya umiiral sa mundo ni Sofia. Ilang minuto pa ang lumipas. Ang mga sigaw ay naging mahinang iyak hanggang sa narinig ni Sofia ang mabibigat na yabag ng paa na unti-unting lumalayo sa pasilyo. Tuluyan nang nawala si Daniel sa dilim, naiwan ang kanyang dignidad sa basang sahig. Nang maramdaman ni Sofia na ligtas na ang paligid, bumalik siya sa kanyang kama. Ngunit bago pa siya makahiga, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Paul. Nandito lang ako sa kotse sa labas ng building mo. Nakita ko siyang pumasok kanina. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Hindi ako aalis hanggat hindi sumisikat ang araw. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Lumapit siya sa bintana, sumilip sa ibaba, at nakita ang sasakyan ni Paul na tahimik na nakapark sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi nito sinubukan na pumasok o manghimasok, naroon lang siya. Isang matibay na pader sa pagitan ni Sofia at ng kanyang nakaraan. Isang mapayapang nangiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan at hindi ito isang bahay, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan at pagiging ligtas. Lumipas ang ilang linggo at tila naging normal na muli ang lahat. Patuloy sa pag-unlad ang kasong isinampalaban kay Daniel at ang annulment paper na matagal na niyang pinroseso ay nasa huling yugto na. Subalit habang abala si Sofia sa pag-aayos ng mga dokumento sa nurse station isang hapon, naramdaman niya ang isang pamilyar ngunit nakapangingilabot na sensasyon.
Ang paligid ay biglang umikot. Ang puting pader ng ospital ay tila sumalubong sa kanya. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang mga kasamahan bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nang magising si Sofia, ang unang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Paul. Hawak ng doktor ang kanyang kamay ng napakahigpit. Tila ayaw siyang pakawalan. "Doc, anong nangyari?" Ang mahinang tanong ni Sofia habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Tinitigan siya ni Paul. Ang mga mata nito ay nag-uumapaw sa halong pag-aalala, pagkamangha, at isang emosyong hindi agad mabasa ni Sofia. Dahan-dahang huminga nang malalim ang doktor bago magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Sofia, dumating na ang resulta ng blood test mo," ang panimula ni Paul. Ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ng babae. Maari bang asahan ng isang tuyot na sanga ang pagdating ng tagsibol pagkatapos ng mahabang taglamig? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sofia. Ang tanong ni Paul ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ng ospital. Ang mga salitang tuyot na sanga ay matagal nang nakatanim sa kanyang isipan bilang isang sumpa. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang may ibang ibig sabihin ng doktor. "Ano? Anong ibig mong sabihin, Paul?" Nanginginig ang boses ni Sofia. Ang kanyang mga kamay na hawak pa rin ng doktor ay unti-unting nanlamig sa pinaghalong kaba at pag-asa. Isang matamis at punong-puno ng emosyong nangiti ang sumilay sa labi ni Paul. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga resulta ng lab. Ipinatong niya ito sa kandungan ni Sofia. "Sofia, noong tinigil mo ang pag-inom ng mga lason na ibinibigay ni Daniel, nagsimulang bumawi ang katawan mo," paliwanag ni Paul. Ang kanyang tinig ay banayad at na nagbibigay ng matinding kapanatagan. Ang utak at katawan ng isang babae ay magkakonekta. Kapag ang kaluluwa mo ay nakakulong sa takot at stress, kahit anong gawin ng siyensya, hindi ka magkakaroon ng anak. Pero ngayong malaya ka na, ngayong naghihilom na ang puso mo, muling nabuhay ang katawan mo. Tinitigan ni Sofia ang papel. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng mga medikal na termino, ngunit ang isang salitang naka-highlight ay tila isang malakas na liwanag sa kalagitnaan ng kadiliman. Positive. "Buntis ka, Sofia. Magiging ina ka na," ang bulong ni Paul. Naramdaman ni Sofia ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Hindi ito mga luha ng pighati o galit, kundi luha ng isang matinding milagro. Pagkalipas ng 7 taon ng panunumbat, ng pag-aalinlangan sa sariling halaga, at ng paniniwalang siya ay depektibo, nandito siya ngayon, nagdadala ng isang bagong buhay. Isang buhay na nag-ugat hindi sa kasinungalingan, kundi sa pag-ibig at paglaya. Niyakap ni Sofia si Paul ng mahigpit. Ibaon niya ang kanyang mukha sa balikat ng doktor. Ibinubuhos ang lahat ng natitirang bigat ng nakaraan. Iginanti ni Paul ang yakap. Ang kanyang mga braso ay naging isang matibay na silungan. Ang pag-ibig ni Paul ay hindi humihingi, hindi nagpapapansin. Ito ay naroon lang, laging handang sumalo. Lumipas ang mga buwan. Ang tiyan ni Sofia ay nagsimulang lumaki. At kasabay nito ay ang pagyabong ng kanyang kaligayahan. Ang relasyon nila ni Paul ay lumalim. Hindi dahil sa pisikal na atraksyon, kundi sa isang matibay na pundasyon ng respeto at tiwala. Sama-sama nilang inaayos ang maliit na kwarto para sa sanggol sa apartment. Nagpipinta ng mga dingding gamit ang maliliwanag na kulay. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na baso na madaling mabasag. Isang umaga, habang nag-aayos si Sofia ng mga gamit sa ward, napansin niya ang pagkataranta ng mga nurse sa front desk. Ang ingay ng isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. "Saan ang asawa ko? Nasaan si Sofia?" Si Daniel, nakasuot ng gusot na damit, maputla at tila hindi natutulog ng ilang araw. Nakatakas siya sa kanyang mga kaso gamit ang piyansa. Ngunit ang kanyang hitsura
ay malayo sa aroganteng arkitekto noon. Nang makita niya si Sofia, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkabigla ng mapansin ang umbok sa tiyan nito. Tila nabuhayan ng loob si Daniel. Isang nakakabaliw na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang pilit niyang nilalapitan si Sofia. Hindi pinapansin ng mga security guard na pilit siyang pinipigilan. "Buntis ka!" Ang bulong ni Daniel, ang kanyang mga mata, ay nagningning sa isang maling pag-asa. "Buntis ka, Sofia! Anak ko yan, hindi ba? Diyos ko, pagkatapos ng lahat ng nangyari, binigyan mo pa rin ako ng anak. Ito ang sign, Sofia. Ito ang patunay na tayo talaga ang para sa isa't isa." Ang lahat ng tao sa paligid ay napatigil, hinihintay ang magiging reaksyon ng nurse. Haharapin ba muli ni Sofia ang anino ng nakaraan? O tuluyan na ba siyang magiging pader na hindi matitibag ng anumang ilusyon? Ang malamig na hangin sa loob ng ospital ay tila biglang naging mabigat, sumasakal sa bawat taong nakasaksi sa pagwawala ni Daniel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan at pagmamaliit, ngayon ay nanlilisik sa isang nakakabaliw na ilusyon. Pilit siyang kumakawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang security guard. Patuloy na inaabot ang hangin patungo kay Sofia. "Pamilya tayo, Sofia. Alam kong kaya mo lang ginagawa ito dahil gusto mo akong turuan ng leksyon. Pero sapat na iyon." Ang sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong pasilyo. "Buntis ka! Ibig sabihin, nagbunga rin ang 7 taon natin. Legal pa rin tayong mag-asawa. Sa mata ng batas, akin ang batang yan. Pwede kitang ipabilanggo dahil sa pakikiapid kung hindi ka sasama, sa akin ngayon din." Ang mga salitang iyon ay isang tipikal na manipulasyon ng isang narsisista. Ginagamit ang pananakot at batas para maibalik ang kanyang kontrol. Kung ito ay ang lumang Sofia, marahil ay nanginig na siya sa takot at umiyak sa isang sulok. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap ni Daniel ngayon ay hindi na ang asawang kayang tapakan. Dahan-dahang inilagay ni Sofia ang kanyang palad sa kanyang umbok na tiyan, isang galaw ng matinding pagprotekta. Tinitigan niya si Daniel hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa at pandidiri. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakapaso kaysa sa anumang sigaw. Lumapit si Dr. Paul, handang humarang. Ngunit itinaas ni Sofia ang kanyang kabilang kamay upang pigilan ang doktor. Gusto niyang siya mismo ang tumapos sa kahibangan ng lalaking ito. Naglakad si Sofia palapit kay Daniel na natili sa ligtas na distansya at tumingin ng diretso sa mga mata nito. "Ang kakapalan ng mukha mo ay wala talagang hangganan, Daniel." Ang malamig at kalmadong simula ni Sofia. "Iniisip mo ba talaga na ang isang katawan na patuloy mong nilason araw-araw ay magbubunga ng isang buhay mula sa iyo?" Kinuha ni Sofia ang isang selyadong sobre mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Matagal na niyang inihanda ito. Alam niyang darating ang araw na gagamitin ni Daniel ang batas at ang bata laban sa kanya. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang formal na dokumento mula sa laboratorio. "Bago ka pa mag-imbento ng kwento sa korte, inunahan na kita." Ang wika ni Sofia habang inilalapit ang papel upang makita ni Daniel ang mga nakasulat. "Ginamit ko ang mga lumang blood sample mo na nakatago sa blood bank ng ospital para sa iyong mga nakaraang executive check-up. Isinailalim ko ito sa isang non-invasive prenatal paternity test kasama ang dugo ko." Nakita ni Daniel ang malaking nakasulat sa ibaba ng papel. 0% probability of paternity. Hindi siya ang ama. "Imposible! Peke iyan!" Ang nagngangalit na tanggi ni Daniel habang pilit na inaabot ang papel upang punitin ito. "Ginawa niyo lang iyan ng kabit mong doktor para sulsulan ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ang batang ito ay napatunayan ng siyensya na hindi sayo. Ngunit higit pa roon, ang batang ito ay umusbong mula sa pagmamahal, kapayapaan at katotohanan. Hinding-hindi ito magmumula sa isang halimaw na tulad mo.
Hindi na nakasagot si Daniel. Ang huling baraha na akala niya ay magagamit niya upang itali muli si Sofia sa kanyang buhay ay naging abo sa harap ng katotohanan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang mabibigat na yabag ng mga unipormadong pulis ang bumasag sa katahimikan ng ospital. 2 investigador ang direktang lumapit kay Daniel. Nalaman ni Sofia na binawi ng korte ang piyansa ni Daniel matapos matuklasan ang mas marami pang nakatagong bank accounts na ginamit nito sa pag-scam sa mga inosenteng kliyente bukod pa sa pera ng ospital. Ang malamig na metal na pumulupot sa mga pulso ni Daniel ay tila naging pinal na hatol para sa lahat ng kanyang kasalanan. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis papalayo, patuloy siyang sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ni Sofia. Nagmamakaawa na tulungan siya. Subalit na natiling nakatayo si Sofia, pinapanood ang anino ng kanyang nakaraan na tuluyang nilalamon ng madilim na pasilyo patungo sa kulungan. Nang mawala na ang ingay, naramdaman ni Sofia ang panghihina ng kanyang mga binti dahil sa matinding tensyon. Agad siyang inalalaya ni Paul. Ipinulupot ang matipunong braso nito sa kanyang baywang upang panatilihin siyang nakatayo. Tapos na, Sofia. Wala na siyang kakayahang saktan ka. Ang mahinang bulong ni Paul, ang hininga nito ay nagbibigay ng init sa kanyang pisngi. Ngumiti si Sofia at ipinikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang tunay na kalayaan. Ngunit habang unti-unting kumakalma ang kanyang isip, isang matinding pananakit ang biglang sumaksak sa kanyang ibabang bahagi na sinundan ng isang mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Handa na ba ang mundo para sa pagdating ng kanyang pinakahihintay na himala? O may isa pang pagsubok na nag-aabang sa dulo ng kanyang paglalakbay? Ang hapdi na naramdaman ni Sofia ay tila isang malakas na alon na pilit siyang hinihila pababa. Ngunit sa likod ng sakit na yon ay ang labis na kasabikan na makita ang bunga ng kanyang panibagong buhay. Hindi nagpanik si Dr. Paul. Bilang isang bihasang doktor at bilang isang lalaking nagmamahal, binuhat niya si Sofia ng buong pag-iingat at mabilis na nag-utos sa mga kasamahan upang ihanda ang delivery room. Huminga ka ng malalim, Sofia. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ang patuloy na bulong ni Paul habang hawak ang kamay niya. Ang presensya nito ay isang matibay na angkla sa gitna ng unos ng panganganak. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang pagtatalo ng sakit at determinasyon. Ang bawat pag-iri ni Sofia ay tila pagtulak palabas, hindi lamang ng isang sanggol, kundi ng lahat ng natitirang bakas ng nakaraan, ang mga luhang nasayang, ang mga gabing puno ng panunumbat, at ang 7 taong pilit siyang ikinulong sa kadiliman. Sa bawat pagsigaw niya, tila nililinis niya ang kanyang buong pagkatao. At pagkatapos ng isang huling, ubos lakas na pagtulak, ang nakakabiinging iingay sa loob ng kwarto ay napalitan ng pinakamagandang musika sa buong mundo. Isang matinis at malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Naramdaman ni Sofia ang pagpatak ng maiinit na luha mula sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang munting katawan ng kanyang sanggol na marahang ipinatong sa kanyang dibdib. Isang batang babae, ang kanyang pinakahihintay na himala. Pinagmasdan niya ang maliliit nitong daliri, ang mamula-mulang pisngi, at ang banayad na paghinga nito na tila ba bawat sandali ay nagpapatunay na totoo ang biyayang matagal niyang ipinagdasal. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak habang pinupuno ng saya at pasasalamat ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng takot at pagdurusa, naramdaman niyang buo siya. Sa kanyang mga bisig ay naroon ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ng buhay, ang munting batang magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang mundo. Napatingin si Sofia kay Paul na ngayon ay may mga luha ring namumuo sa mga mata. Dahan-dahang hinalikan ng doktor ang pawisang noo ni Sofia. "You did it, my love. Ang tapang-tapang mo." Ang bulong ni Paul, ang kanyang tinig ay basag dahil sa labis na kaligayahan.
Wala silang dugong magkaugnay ng bata. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Sofia na nahanap na ng kanyang anak ang tunay niyang ama. Ilang linggo ang lumipas, ang hangin sa sementeryo ng probinsya ay sariwa at nagdadala ng halimuyak ng mga ligaw na bulaklak. Dala-dala ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng isang maliit na duyan. Naglakad si Sofia patungo sa puntod ng kanyang mga magulang. Nakasunod sa kanya si Paul, bit-bit ang isang simpleng basket para sa isang maliit na salo-salo. Umupo si Sofia sa damuhan at hinaplos ang malamig na lapida. "Mapa, pasensya na po kung matagal akong nawala." Ang malumanay na simula ni Sofia. "Akala ko po kasi, habang buhay na akong tatalikod sa kung sino ako para lang mahalin ng iba. Pero ngayon, nandito na ako, buong buo. At heto po, ang apo ninyo, ang pangalan niya ay Aurora. Ang unang liwanag pagkatapos ng napakahabang gabi." Habang patuloy na nakikipag-usap si Sofia sa kanyang mga magulang, tahimik na inilapag ni Paul ang basket at lumapit sa kanya. Umupo ang doktor sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang balikat. Nang lumingon si Sofia, nakita niya ang matinding sinseridad sa mga mata nito. Walang mahabang talumpati o maluhong pagpapakita. Dahan-dahang inilabas ni Paul mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na singsing, hindi gawa sa ginto o brilyante na minsan nang nagbigay ng sugat kay Sofia. Isa itong simpleng singsing na gawa sa pinakinis na kahoy at may maliit na perlas sa gitna. "Sofia, alam ko na marami kang napagdaanan at alam kong ang pag-ibig ay hindi palaging madali." Ang mahinang wika ni Paul. Ang bawat salita ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. "Pero gusto kong patunayan sa iyo, araw-araw, na may pag-ibig na nagpapalaya, hindi na nga alipin. Gusto kong maging kapayapaan mo, maging kakampi mo sa pag-aalaga kay Aurora, at maging lalaking pipiliin mo sa bawat paggising mo. Papayag ka ba na maging asawa ko?" Pinagmasdan ni Sofia ang simpleng singsing. Ito ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ng isang pangako ay hindi nasusukat sa kislap ng bato, kundi sa katapatan ng taong nag-aalay nito. Tumingin siya kay Aurora na mahimbing na natutulog at pagkatapos ay kay Paul na walang sawang naghihintay sa kanya. "Paul, ikaw ang pahinga ko." Ang sagot ni Sofia kasabay ng pag-agos ng luha ng kaligayahan. Inilahad niya ang kanyang kamay, handa nang tanggapin ang pangako ng isang tunay na pag-ibig. Habang isinusuot ni Paul ang singsing sa kanyang daliri, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan na tila ba isang yakap mula sa langit, nag-iiwan ng isang tanong sa puso ng mga nakasaksi. Magsisimula na kaya ang pangako ng bagong bukas nang walang anino ng nakaraan? Ang tunog ng mga kampana mula sa lumang simbahan ay umaawit sa saliw ng kaligayahan habang naglalakad si Sofia palabas ng malalaking pintuang kahoy. Hindi tulad ng kanyang unang kasal na puno ng pagpapakitang tao, karangyaan, at mga bisitang hindi naman niya kilala. Ang araw na ito ay tahimik at simple. Suot niya ang isang puting bestida na umaalon sa pag-ihip ng banayad na hangin. Sa kanyang tabi ay si Paul, hawak ang kanyang kamay ng may pagmamalaki at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Sa bisig ni Paul ay nakahimlay ang maliit na si Aurora, ang sanggol na tila ba naging simbolo ng kanilang pagkakabuo. Ang bawat ngiti ng kanyang mga kaibigan mula sa ospital, na tanging mga bisita nila sa araw na yon, ay tila mga basbas na nagpapatibay sa kanilang bagong simula. Kanina, nang sinasabi mo ang mga vows mo, parang gusto ko nang umiyak ulit. Ang natatawang bulong ni Paul habang pinagmamasdan ang asawa. Ngumiti si Sofia, inayos ang collar ng polo ni Paul at bahagyang humilig sa balikat nito. "Dahil totoo ang bawat salitang sinabi ko, binigyan mo ako ng buhay na akala ko kailanman ay hindi ko na mararanasan." Nang makasakay sila sa sasakyan upang pumunta sa isang maliit na handaan, tumingin si Sofia sa bintana. Pinagmamasdan ang pag-ikot ng syudad ng Manila. Tila ang lahat ng sakit, panunumbat,
At kasinungalingan ay isa na lamang malayong kwento na itinangay ng hangin. Ngunit bago pa tuluyang umandar ang kotse, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto sa gilid ng kalye. Isang matandang babae ang nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Nakasuot ito ng kupas na damit, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay puno ng matinding pagod at hirap. Pinagmamasdan siya ni Sofia habang unti-unting nakikilala ang pamilyar na hubog ng mukha sa likod ng pagkaagnas nito dahil sa kahirapan. Ito ay si Doña Elena. Nang makulong si Daniel dahil sa kanyang mga kaso sa pandaraya, ginamit ng mga awtoridad ang lahat ng ari-arian ng pamilya Rivera bilang bayad sa mga inutangan at niloko nito. Ang mansyon na ipinagmalaki ng matanda, ang mga alahas na naging panukat niya sa halaga ng ibang tao, ang lahat ng ito ay naglaho ng parang bula. At ngayon, narito siya, naglalakad ng walang patutunguhan, umaasa sa awa ng mga taong minsan niyang minaliit. Nagkatinginan si Sofia at Doña Elena. Sa sandaling iyon, walang sinabing salita. Wala ng arogansya sa mga mata ng matanda. Tanging ang matinding kalungkutan ng isang inang nawalan ng lahat dahil sa konsentidor niyang pag-ibig sa kanyang anak. Yumuko si Doña Elena. Iniiwas ang kanyang paningin. Tila hindi kinakaya ang ningning ng kaligayahang bumabalot ngayon sa babaeng tinawag niyang tuyot na sanga. Hinawakan ni Paul ang kamay ni Sofia, napansin ang pagkabigla sa mata ng kanyang asawa. Gusto mo bang bumaba at tulungan siya? Tanong ng doktor. Umiling si Sofia. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi na. May mga tao na ang sarili nilang karma ang nagiging kulungan nila. Naibigay ko na sa kanya ang tagapagmana ng puot na itinanim nila. Habang ang anak ko ay lalaking puno ng pag-ibig, iyon na siguro ang pinakamasakit na parusa. Umandar ang sasakyan, iniiwan ang nakaraan sa kung saan ito nararapat. Pagdating nila sa kanilang bagong tahanan, isang katamtamang laking bahay na may malawak na bakuran na puno ng mga halaman at bulaklak, sinalubong sila ng init ng sikat ng araw. Inihiga ni Sofia si Aurora sa maliit na higaan nito malapit sa bintana. Habang si Paul ay pumulupot mula sa kanyang likuran, inaamoy ang halimuyak ng kanyang buhok. Welcome home, Mrs. Ramirez. Ang malambing na bulong ni Paul. Isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa dibdib ni Paul. Nakikinig sa tibok ng puso nito na tila isang pangako ng walang hanggang seguridad. Tumingin siya sa kanilang anak na ngayoy nakangiti habang natutulog, tila nananaginip ng mga anghel. Subalit kinabukasan habang nag-aayos si Sofia ng mga liham at bayarin na iniwan ng kartero sa kanilang mailbox, isang puting sobre ang nakapukaw ng kanyang pansin. Walang pangalan ng sender, walang address na pinanggalingan. Tanging ang pangalan niya lamang ang nakasulat sa harap gamit ang isang hindi pamilyar na sulat kamay. Nanginig ang mga daliri ni Sofia habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Sino ang magpapadala ng ganitong liham ngayon na maayos na ang lahat? May isa pa ba siyang multo mula sa nakaraan na hindi pa napapatahimik? Dahan-dahang hinugot ni Sofia ang nakatuping papel mula sa loob ng puting sobre. Ang kanyang mga mata ay maingat na naglakbay sa bawat kurba ng tinta. Walang ingay sa loob ng silid, tanging ang banayad na paghawi ng hangin mula sa bukas na bintana ang sumasabay sa pagbabasa ng kanyang mga mata. Ang liham ay nagmula sa isang taong inakala niyang hindi na niya kailanman maririnig muli. Mula kay Isabela. Sofia, hindi ko alam kung babasahin mo ito at mas lalong hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad. Matagal na akong umalis ng Maynila. Noong mawalan ng pera at kapangyarihan si Daniel, nakita ko ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng kanyang mga matatamis na salita. Akala ko ay ako ang panalo, pero naging biktima rin ako ng sarili kong kasakiman. Gusto ko lang magpasalamat. Noong gabing nag-aagaw buhay ako sa emergency room, hawak mo ang kapangyarihang pabayaan ako. Ngunit pinili mong gamitin ang iyong mga kamay
upang isalba ang babaeng sumira sa pamilya mo. Araw-araw kong dala ang konsensyang yon. Sana ay mapatawad mo ako, kahit alam kong hindi ako karapat-dapat. Tinitigan ni Sofia ang papel. Hinanap niya sa kanyang puso ang natitirang bakas ng galit, ang pagnanasang maghiganti, o kahit ang pait ng nakaraan. Ngunit wala siyang naramdaman. Ang dating mabigat na bato sa kanyang dibdib ay ganap ng naglaho. Isang dalisay na kapayapaan ang pumalibot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang itiniklop ang liham. Hindi niya ito pupunitin o susunugin. Itinago niya ito sa pinakailalim ng isang lumang kahon ng mga lumang dokumento bilang isang tahimik na patunay na minsan sa kanyang buhay, mas pinili niya ang maging makatao kaysa maging halimaw tulad ng mga taong nanakit sa kanya. Lumipas ang isang buong taon. Ang buhay ni Sofia ay namukadkad na tila isang hardin pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Kasama si Paul, ginamit nila ang kanilang kaalaman at naipong pondo upang magtayo ng isang maliit na charity foundation na tinawag nilang Kanlungan ng Mga Puso. Layunin nitong magbigay ng libreng medical assistance at psychological counseling para sa mga nurse at healthcare workers na nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Sa bawat babaeng natutulungan ni Sofia, nakikita niya ang kanyang dating sarili. Ibinabahagi niya ang kanyang kwento hindi upang kumuha ng awa, kundi upang maging isang buhay na patunay na may kalayaan na naghihintay sa mga taong may tapang na iwanan ang mga kamay na nananakit sa kanila. Ang kanyang propesyon ay hindi na lamang basta paggagamot ng mga pisikal na sugat. Ito ay naging instrumento ng pagpapagaling ng kaluluwa. Isang maaliwalas na umaga ng linggo, tumayo si Sofia sa gitna ng kanilang malawak na nabakuran. Ang hamog sa mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Sa kanyang mga bisig ay ang tumatawang si Aurora na ngayoy isang taong gulang na. Masiglang iniaabot ang kanyang maliliit na kamay upang hulihin ang mga sinag ng liwanag. Naramdaman ni Sofia ang pamilyar at nakapapanatag na init mula sa kanyang likuran. Lumapit si Paul, ipinulupot ang matipunong braso nito sa kanyang baywang at idinikit ang baba sa kanyang balikat. Sabay nilang pinagmasdan ang kanilang anak. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ganito kaganda ang sikat ng araw na sasalubong sa atin? Ang malambing na bulong ni Paul, ang tinig nito ay tila musika sa pandinig ni Sofia. Ipinatong ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Tumingala siya at ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnamang dampi ng hangin. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi ginagawa sa bato o semento, Paul, ginagawa ito mula sa katotohanan. Ang lahat ng sakit, panlilinlang, at luhang ibinuhos niya sa nakaraan ay naging pataba lamang sa lupang kanyang tinatayuan ngayon. Malayo na siya sa babaeng nakayuko at umiiyak sa dilim ng ospital. Ngayon, nakaharap siya sa umaga, buong-buo, walang takot, at nagmamahal ng tapat. Nagsimula na ang kanyang bagong bukas at ito ay higit na maganda kaysa sa anumang pangarap na minsan niyang iniyakan. Nakatayo si Sofia sa balkonahe ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok ng Antipolo. Ang malamig na simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas sa kanyang hardin. Sa kanyang tabi, nakasandal si Paul sa pasamano. Payapang pinagmamasdan ang malawak na tanawin habang ang kanilang mga daliri ay magkahulapi. Tila ba hindi kailanman nais na maghiwalay. Sa loob ng silid, naririnig ang mahina at ritmikong paghinga ni Aurora na mahimbing pa ring natutulog. Ang bawat sandali ng katahimikang ito ay tila isang banal na regalo para kay Sofia, isang kapayapaang inakala niyang hinding-hindi na niya matatagpuan sa gitna ng ingay at gulo ng kanyang nakaraan. Napatawad na ba niya si Daniel? Sa loob ng mahabang panahon,
Inakala ni Sofia na ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o ang paglimot sa bawat sugat na iniwan ng kanyang asawa. Ngunit natutunan niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Pinatawad niya si Daniel hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa bawat hakbang niya patungo sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay ang kanyang naging susi upang tuluyang mabuksan ang pintuan ng kanyang kulungan. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pait. Tanging ang malawak na kawalan ng pakialam na siyang pinakamataas na anyo ng paglaya. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay nakaukit sa bawat ngiti ni Paul at sa bawat pagyakap ng kanyang anak. Ang kapayapaan para kay Sofia ay hindi ang kawalan ng mga pagsubok sa buhay, kundi ang katiyakan na sa bawat dulo ng araw may isang tahanang naghihintay sa kanya na itinayo sa ibabaw ng katotohanan. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyot na sanga, ngayon ay isang malagong puno na nagbibigay ng silong at buhay sa iba. Ang bawat tibok nito ay hindi na idinidikta ng takot sa paghatol ng ibang tao, kundi ng kagalakan ng pagiging totoo sa kanyang sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw at nagniningning. Ang katapatan ay may sariling gantimpala at ang kasinungalingan ay may sariling parusa. Maaaring magtagumpay ang pandaraya sa simula. Maaari nitong nakawin ang iyong oras at pangarap, ngunit hinding-hindi nito matatalo ang lakas ng isang pusong marunong maghintay at magtiwala sa tamang panahon. Ang buhay na itinayo sa panlilinlang ay parang bahay na gawa sa baraha, isang ihip lang ng hangin ng katotohanan at guguho ito nang walang ititira. Ngunit ang buhay na may integridad ay tila isang diamante, mas lalong pinupukpok ng tadhana, mas lalong nagniningning